Ibinigay ko ang lahat, ang aking dangal, ang pawis ni Ama, at bawat sentimo ng aking pagkatao. Ngunit habang ako'y nagpapakasakit, kayo, ang asawa ko, at ang sarili kong biyenan, ay palihim na naghahanda na alisin ako sa inyong landas na parang wala akong halaga. Marco, Celsa, akala ba ninyo'y hindi ko nararamdaman ang lahat? Ngayong araw na ito, babawiin ko ang kontrol sa sarili kong buhay. At sa huli, sino kaya ang tunay na maiiwang luhaan? Konting tiis na lang, Carla. Isang pirma na lang ng bobong asawa ko at mapapaalis na natin siya sa bahay na ito para makuha ang pera. Ang boses na yon ni Marco ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng hapon, ngunit mas matalas pa sa kidlat ang bawat salitang binitawan niya. Sa likod ng makapal na kurtina ng kanilang silid, napatigil ang mga kamay ni Althea. Hawak niya ang isang tray na may mainit pang bibingka at paboritong kape ni Doña Celsa. Kaninang madaling araw pa siya gumising, tiniis ang hapdi ng usok sa kusina para lamang ipaghanda ang kanyang biyena ng merienda, sa pag-asang kahit papaano ay gumaan ang loob nito sa kanya. Ngunit ang bawat kataga na narinig niya mula sa kabilang linya ng telepono ay tila mga lason na unti-unting pumatay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang bahay na tinutukoy ni Marco ay ang tanging pamana ng kanyang yumaong ama. Ang kaisa-isang alaala ng pawis at dugo ng isang lalaking nangarap na magkaroon ng kanyang anak ng sariling masisilungan. Hindi nakagalaw si Althea. Ang bigat ng tray na kanyang dala ay hindi maikukumpara sa bigat na biglang dumagan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat tibok nito ay masakit. Bawat pintig ay nagdadala ng katotohanang kay pait tanggapin. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang kinabukasan, ay siya palang kukuha ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nanginginig ang mga daliri ni Althea. Ang porselanang tasa sa ibabaw ng tray ay nagsimulang gumaud, lumilikha ng isang marahang tunog ng pag-uumpugan na tila babala sa isang paparating na unos. Ngunit mas malakas ang kabog sa kanyang dibdib, isang serye ng mga mabilis na paghampas na tila gustong wasakin ang kanyang mga bahabahagi. Ang bawat butil ng asukal sa bibingka na maingat niyang niluto ay tila naging abo sa kanyang paningin. Althea, nasaan na ang merienda ko? Kanina pa ako naghihintay dito. Napakabagal mo talaga. Ang matinis na boses ni Doña Celsa ay umalingaw-ngaw mula sa sala, bumasag sa katinuan ng abalang isip ni Althea. Huminga ng malalim si Althea, pilit nilulunok ang tila malaking bara sa kanyang lalamunan. Pinahid niya ang isang luhang nangahas na pumatak sa kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang apron. Ang apron na binili niya gamit ang sariling sahod. Ang sahod na madalas ding hingin ni Marco para sa kanyang mga business meetings na ngayon ay alam na niyang mga pakikipagtagpo lamang pala sa ibang babae. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sala. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga durog na kristal. Doon ay nakita niya ang kanyang biyenan, nakaupo ng marangya sa lumang silya na pag-aari ng kanyang ama. Habang si Marco ay nakatayo sa tabi nito, may hawak na mga papeles at may suot ng ngiting kay tamis. Isang ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng kilabot. "Narito na po, Mami," mahinang sabi ni Althea. Inilapag niya ang tray sa lamesa. Napansin niya ang bahagyang pagtapon ng kape sa gilid ng tasa. Isang mantsang kasing dilim ng katotohanang natuklasan niya. "Hay naku, Althea, ayusin mo naman ang pagkilos mo. Kaya ka iniiwan ng asawa mo sa gabi dahil napakapabaya mo sa bahay." Sermon ni Doña Celsa habang tinitingnan ang mantsa ng may pandidiri. Lumingon ito kay Marco at biglang lumambot ang muka.
O anak, ibigay mo na sa kanya yung papeles para naman maasikaso na natin ang insurance na sinasabi mo. Lumapit si Marco kay Althea. Inakbayan niya ang asawa. Isang kilos na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng pag-ibig. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na gapos ng kadena. Ang amoy ng pabango nito, ang pabangong madalas niyang iregalo, ay tila amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Love, pasensya ka na kay Mami. Ha? Pagod lang yan. Bulong ni Marco sa kanyang tainga. Ang tinig ay puno ng huwad na lambing. Anyway, kailangan ko lang ang signature mo dito sa documents na to. It's for our future. Para sa atin din itong investment na to. Alam mo namang gusto kong maging stable tayo, di ba? Tumingin si Althea sa mga papeles. Investment? Ang tanong na namuo sa kanyang isipan, ngunit hindi lumabas sa kanyang bibig. Malinaw na nabasa ng kanyang mga mata. Bilang isang bihasang accountant, ang mga salitang deed of absolute sale at ang deskripsyon ng kanilang bahay sa Pampanga. Ang bahay na itinayo ng kanyang ama mula sa bawat piraso ng bakal at semento ng kanyang pagsisikap. Ang kamay ni Marco ay nag-abot ng isang ballpen. Ang dulo nito ay tila isang matulis na karayom na nakatutok sa puso ni Althea. Pirman mo na, Althea. Huwag mo nang patagalin. Marami pa kaming gagawin ni Marco. Pagmamadali ni Doña Celsa, ang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na pilit itinatago sa likod ng pag-inom ng kape. Tumingala si Althea at tiningnan si Marco sa mga mata. Nakita niya roon ang kawalan ng konsensya, ang kawalan ng pagtitimpi, at ang kabuuan ng isang pagtataksil na binalot sa magandang packaging ng kasal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang bahagi ng kanyang puso na tuluyang namatay. Ngunit sa gitna ng abo ng kanyang pagkatao, may isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Dahan-dahang hinawakan ni Althea ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpipigil. Love? Okay ka lang? Tanong ni Marco, may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Huminga ng malalim si Althea. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa linyang dapat niyang pirmahan. Ang linyang magtatapos sa kanyang karapatan sa sariling tahanan o ang linyang magsisimula ng kanyang pagbangon. Bakit ang taong pinili mong maging sandigan ay siya ring magiging mitya ng iyong pagbagsak? Inilapat ni Althea ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit bago pa man ito makagawa ng anumang marka, isang malakas na katok sa kanilang pinto ang bumasag sa tensyon ng silid. Ang malakas na paghampas ng kamao sa kahoy na pinto ay nagsilbing hudyat ng pansamantalang kaligtasan para kay Althea. Ang bawat katok ay tila isang paalala na ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot kahit na ang kanyang sariling mundo ay unti-unti nang naglalaho. Sino ba yan? Istorbo naman sa usapan. Reklamo ni Doña Celsa habang padabog na ibinababa ang kanyang tasa. Ang boses nito ay puno ng yamot. Ang mukhang kanina ay puno ng pekeng ngiti ay napalitan ng isang mapanghusgang tingin. Binitawan ni Althea ang ballpen. Ang malamig na pawis sa kanyang palad ay nag-iwan ng bakas sa makintab na plastik ng panulat. Ako na po ang titingin, Mami, mahinang sabi niya. Hindi niya hinintay ang sagot ng biyenan at agad siyang tumayo. Dala ang bigat ng kanyang dibdib patungo sa pintuan. Sa pagbukas ng pinto, bumungad ang mukha ni Nanay Ising, ang kanilang kapitbahay na matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. May dala itong isang mangkok ng mainit na ulam, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Althea. Althea, Iha, nagluto ako ng paborito mong ginisang ampalaya. Naisipan kong dalhan ka dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Sabi ni Nanay Ising, ngunit sa likod ng kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung bakit namumutla ang anak ng kanyang yumaong kumpare. Salamat po, Nanay Ising. Pasok po kayo. Anyaya ni Althea. Umaasang ang presensya ng matanda
ay magsisilbing proteksyon laban sa panganib na nasa loob ng kanyang sala, ngunit hindi hinayaan ni Marco na mawala ang kanyang pagkakataon. Lumapit siya sa pintuan, may suot na maskara ng isang perpektong asawa. Nanay Ising, salamat po sa ulam, pero pasensya na po. May mahalaga kaming pinag-uusapan na pamilya. Baka pwedeng sa susunod na lang. Ang boses ni Marco ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may talim na nagtataboy sa matanda. Naramdaman ni Althea ang muling paghigpit ng hawak ni Marco sa kanyang balikat. Pagkaalis ni Nanay Ising, isinara ni Marco ang pinto at muli siyang hinarap. Love, ituloy na natin ang pagpirma. Sayang ang oras. Aalis pa ako para sa meeting natin sa Cebu. Di ba? Dito na pumasok ang husay ni Althea sa pagsusuri ng mga numero at sitwasyon. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtrabaho. Marco, pasensya ka na. Biglang sumakit ang ulo ko sa amoy ng ampalaya at kailangan ko pang i-double check ang mga financial statements sa cooperative bago ako umalis mamaya. Pwede bang bukas na lang natin ito pag-usapan ng maayos? Agad na nagbago ang timpla ng mukha ni Doña Celsa. Althea, huwag mong pairalin ang arte mo. Utang mo sa amin ang lahat ng ginhawang tinatamasa mo ngayon. Ang asawa mo ay gumagawa ng paraan para sa inyo. At ganyan ka pakatigas ang ulo? Ang boses ng matanda ay puno ng gaslighting. Pilit na pinalalabas na si Althea ang nagkakamali. Na siya ang walang utang na loob. Mami, hindi naman sa ganoon. Pilit na paliwanag ni Althea, habang ang kanyang puso ay tila dinudurog sa pagitan ng dalawang bato ng kasinungalingan. Hayaan mo na, Ma. Singit ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalim kay Althea. Sige love, gawin mo muna ang trabaho mo, pero siguraduhin mong bukas, bago ako umalis, ay tapos na ito. Ayaw kong magalit si Mami sa'yo dahil sa pagpapatumpik-tumpik mo. Tumango si Althea, ngunit sa loob niya, alam niyang wala na siyang oras na dapat sayangin. Nagmadali siyang pumasok sa kanilang silid, kinuha ang kanyang bag, at palihim na isinilid ang misteryosong susi na nahanap niya sa ilalim ng sahig. Habang lulan ng jeepney patungo sa kabayanan, ang hangin ng Pampanga ay humahampas sa kanyang mukha. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng galit na nagsisimulang magliyab sa kanyang puso. Ang bawat tanawin ng palayan na kanyang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ama, isang lalaking tapat at marangal. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang lumang gusali. Ang karatula ay kupas na, ngunit ang pangalan ay malinaw pa ring nababasa. Attorney Silvestre Navarro, Notary Public at Legal Services. Ang pag-akyat sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bundok. Bawat baitang ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit ang alaala ng boses ni Marco sa telepono ang nagtulak sa kanya pasulong. Sa loob ng opisina, ang amoy ng lumang papel at tinta ay tila nagbigay sa kanya ng panandaliang kapayapaan. Althea, ikaw na ba yan? Ang boses ni Attorney Navarro ay malalim at puno ng dignidad. Nang makita siya ng matandang abogado, agad itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat ng sakit na itinatago ni Althea. Kamukhang kamukha mo ang iyong ama. Iha, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Hindi na nakapagsalita si Althea. Ang lahat ng emosyong kinimkim niya simula kaninang hapon ay biglang bumuhos. Ang kanyang mga luha ay tila mga sapa na umapaw. Basang-basa ang kanyang mga pisngi habang inilalabas niya ang mga dokumentong kinuha niya palihim mula sa gamit ni Marco. Attorney, tulungan niyo po ako. Gusto nilang kunin ang lahat. Ang bahay ni Ama, ang aking buhay, ang tanging nasabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mataman na sinuri ni Silvestre ang mga papel. Ang kanyang mga kilay ay nagtagpo at ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi ito simpleng insurance, Althea. Ito ay isang deed of sale
At ayon sa mga record na hawak ko mula sa iyong ama, may mga kondisyon ng kanyang testamento na hindi maaring baliwalain basta-basta. Habang nakikinig si Althea sa paliwanag ng abogado, nakaramdam siya ng isang maliit na pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa tapat ng opisina. Dahan-dahang lumapit si Althea sa bintana at hinawi ng bahagya ang kurtina. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Isang marangyang pulang sasakyan ang nakaparada doon. Ang sasakyang madalas ipagmalaki ni Marco na hiniram lang daw niya sa isang kliyente. Ngunit hindi si Marco ang bumaba sa sasakyan. Isang babaeng may suot na malalaking salamin at mamahaling damit ang lumabas. Kilala ni Althea ang babaeng iyon. Siya si Carla Meneses. Bakit narito si Carla sa opisina ni Attorney Navarro? May kinalaman ba siya sa mga papeles na hawak ni Althea? O may mas malalim pa silang plano na hindi pa niya natutuklasan? Ang pinto ng opisina sa ibaba ay narinig nilang bumukas. Ang bawat yabag ng sapatos sa hagdan ay tila isang banta ng panganib na papalapit sa kanila. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa hagdan ay tila isang turok ng karayom sa aking pandinig. Bawat hakbang ay nagpapaalala na kahit saang sulok ako magpunta, ang anino ng pagtataksil ni Marco ay nakabuntot sa akin. Napatitig si Althea sa pinto ng opisina ni Attorney Navarro. Ang kanyang hininga ay tila naging isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. Ang presensya ni Carla sa gusaling iyon ay isang malakas na sampal ng katotohanan. Hindi lamang ang kanyang tahanan ang pinaplano nilang makuha, kundi tila pati ang mga taong inaasahan niyang tutulong sa kanya ay abot din ng kanilang madilim na impluwensya. Althea, pumasok ka muna sa loob ng maliit na silid na yan. Huwag kang gagawa ng anumang ingay. Mabilis na utos ni Silvestre. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Agad na sumunod si Althea. Pumasok siya sa loob ng isang masikip na silid kung saan nakasalansan ang mga lumang archive ng mga kaso. Ang amoy ng alikabok at lumang tinta ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit mas masakit ang pagkaipit ng kanyang damdamin. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang pagbukas ng pangunahing pintuan ng opisina. Pumasok si Carla na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay na may hawak na mamahaling bag ay puno ng kayabangan. Attorney Navarro, I hope you have the papers ready, sabi ni Marco. Mabilis ka raw kausap basta tama ang presyo. Diretsahang sabi ni Carla habang nauupo sa tapat ng abogado nang hindi man lamang naghihintay na alukin. Nanatiling nakaupo si Silvestre, ang kanyang mga kamay ay magkakrus sa ibabaw ng lamesa. Miss Meneses, ang batas ay hindi isang palengke na nadadaan sa tawaran ng presyo. At bilang abogado ng pamilya Moran, sa loob ng maraming taon, may mga prosesong dapat sundin. Process? Oh, please. Ang kailangan lang naman ay ang pirma ni Althea, di ba? Marco is already handling that. Ang gusto ko lang malaman ay kung kailan maililipat ang titulo sa pangalan ko bilang buyer. Tugon ni Carla na may kasamang mapang-asar na ngiti. Sa loob ng silid, napakagatlabi si Althea. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Buyer? Ibebenta ni Marco ang bahay ni Ama sa sarili niyang kabit. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Carla ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Althea. Ang ari-ariang yon ay may mga legal na limitasyon, Miss Meneses. Hindi ito basta-basta maibebenta ng walang pahintulot ng tunay na tagapagmana sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Malamig na sagot ni Silvestre. Tumayo si Carla, ang kanyang mukha ay bahagyang namula sa inis. Make sure it happens, Attorney Navarro. Marco and I are leaving for Cebu next week at ayaw naming may naiiwang dumi dito sa Luzon. 1 linggo. Yan lang ang ibibigay ko sa inyo. Pagkatapos nito, padabog siyang lumabas
Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan. Dahan-dahang lumabas si Althea mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Attorney, kasabwat po ba kayo? Ang tanong na pilit niyang inilabas sa gitna ng panginginig ng kanyang boses. Tumingin si Silvestre sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at katapatan. Lumapit siya kay Althea at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Althea, ang iyong ama, ang nagpaaral sa akin. Hinding-hindi ko siya tatalikuran sa pamamagitan ng pagpapabaya sa iyo. Pinapunta ko rito si Carla para malaman kung hanggang saan ang alam nila. At ngayon, alam na natin ang kanilang timeline. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang init na dumaloy sa kanyang puso. Sa gitna ng bagyo ng pagtataksil, may isang pundasyong nananatiling matatag. Ngunit bago pa man siya makapagpasalamat, may iniabot si Silvestre na isang maliit na notebook. Ang ledger ng kanyang ama na nahanap sa ilalim ng upuan ng lumang jeepney. Suriin mo ang mga huling entry dito, Althea. Ikaw ang accountant. May mga numero rito na hindi tugma sa sinasabi ni Marco tungkol sa mga utang ng iyong ama, sabi ni Silvestre. Dali-daling binuklat ni Althea ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat hanay ng mga numero. Biglang tumigil ang kanyang mundo nang makita ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa mga huling buwan bago mamatay ang kanyang ama. Ibarra Transportation Services, bulong ni Althea. Bakit nagpapadala ng pera si ama sa kumpanya ni Marco bago pa man kami ikasal? Sa gitna ng kanyang pagkalito, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Love, nasaan ka? May surprise ako sa iyo sa bahay. Bilisan mo ang uwi. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong bayan ng San Fernando at ang unang patak ng ulan ay humampas sa bintana ng opisina. Isang masamang kutob ang bumalot kay Althea. Ang sorpresa ni Marco ay hindi kailanman naging para sa kanyang ikabubuti. Ano ang matatagpuan ni Althea sa kanyang pag-uwi? At ano ang tunay na ugnayan ng kanyang ama sa pamilya ng lalaking sumisira sa kanya ngayon? Ang pinakamatamis na ngiti ng isang manlilinlang ay ang pinakamatalim na patalim na itinusok sa aking likuran. At sa gabing ito, ang talim na yon ay dahan-dahang bumaon sa aking puso. Basang-basa si Althea nang makarating siya sa tapat ng kanilang bakuran. Ang ulan sa Pampanga ay tila hindi na lamang basta tubig na bumabagsak mula sa langit, kundi mga luhang nakikisama sa kanyang pighati. Ang bawat patak na tumatama sa bubungang lata ng kanilang lumang bahay ay lumilikha ng isang malungkot at mabilis na ritmo, tila isang babala na hindi niya dapat baliwalain. Pagpasok niya sa loob, ang liwanag ng bumbilya sa sala ay tila masyadong masakit sa kanyang mga mata. Doon, nakita niya si Marco na nakaupo sa sofa, may hawak na isang baso ng alak at may malawak na ngiti. Sa tabi niya ay may dalawang malalaking maleta na bago at kumikinang pa. Love, you're home. Look at this! Masayang bungad ni Marco. Tumayo siya at mabilis na lumapit kay Althea. Hindi man lamang napansin na nanginginig ang kanyang asawa sa ginawat basa ang suot na damit. Inakbayan niya si Althea at ang init ng kanyang katawan ay tila isang insulto sa nararamdamang panlalamig ng babae. Ano ito, Marco? Mahinang tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga maleta. Ang bawat hibla ng tela ng mga maletang iyon ay tila sumisigaw ng katotohanang nalaman niya sa opisina ni Silvestre na ang kanyang mga gamit ay malapit nang ilabas sa bahay na ito. Surprise! Next week, aalis tayo. Magbabakasyon tayo sa Cebu, love. I booked a flight para sa ating tatlo ni Mommy. Masyado ka nang pagod sa trabaho, kaya naisip ko, kailangan natin ng break. Masiglang paliwanag ni Marco
Habang hinahaplos ang buhok ni Althea, lumabas si Doña Celsa mula sa kusina. May bitbit na plato ng prutas. Oo, Althea. Ang bait talaga ng anak ko. Isipin mo, pati ako isinama niya para naman makapag-relax tayo. Kaya pirmahan mo na yung mga papeles bukas para wala na tayong iisipin habang nandoon tayo, ha? Naramdaman ni Althea ang isang matinding pagkasuklam. Ang bakasyon na sinasabi nila ay ang pagkakataon para tuluyan nilang maibenta ang bahay habang wala siya. Gusto nilang ilayo siya sa kanyang kuta upang mas madaling maisakatuparan ang kanilang maitim na balak kasama si Carla. Cebu? Ulit ni Althea. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Marco sa kanyang balikat. Marco, alam mong hindi ako pwedeng umalis sa trabaho ng basta-basta. Maraming audit na kailangang tapusin. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ang ngangiti ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Audit? O baka naman kung saan-saan ka pumupunta? Sabi ni Mami, hapon ka na raw umalis ng cooperative pero ngayon ka lang nakauwi. Saan ka nang galing, Althea? Dito na pumasok ang mist of distrust. Naramdaman ni Althea ang tensyon sa hangin. Tila isang lubid na unti-unting hinihigpitan sa kanyang leeg. Alam niyang sinusubukan siyang pasunurin ni Marco sa pamamagitan ng takot at pagdududa. Napadaan lang ako sa simbahan, Marco. Nagdasal para sa kaluluwa ni Ama. Pagsisinungaling ni Althea, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang ledger ng kanyang ama. Medyo sumama rin ang pakiramdam ko, kaya tumambay muna ako sa loob. Simbahan? O baka naman nakipagkita ka sa kung sino? Singhal ni Doña Celsa habang inilalapag ang plato nang may kalakasan na lumikha ng isang matunog na pagtama sa lamesang kahoy. Althea, huwag mo kaming niloloko. Alam naming may itinatago ka. Sa gitna ng pag-aaway, napansin ni Althea ang isang bagay sa sahig, sa ilalim ng sofa kung saan nakaupo si Marco kanina. Isang maliit at makintab na bagay. Dahan-dahan siyang yumuko, kunwari ay aayusin ang kanyang tsinelas, at palihim na pinulot ang bagay na yon. Isang hikaw, isang gintong hikaw na may disenyong pamilyar sa kanya. Iyon ang hikaw na suot ni Carla kanina sa opisina ni Silvestre. Ang bawat hibla ng kanyang pagtitimpi ay tila mapuputol na. Pumasok si Carla sa loob ng kanyang bahay, sa loob ng santuwaryo ng kanyang yumaong ama, habang wala siya. Ang amoy ng pabango ni Carla, isang matamis, ngunit nakakasulasok na amoy ng rosas, ay tila naiwan pa sa mga unan ng kanilang sofa. Bakit ka tahimik? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay naging malambing muli. Isang nakakatakot na pagbabago na tila isang lobo na nagdadamit tupa. Lumapit siya muli kay Althea at hinawakan ang kanyang mga kamay. Love, wag na tayong mag-away. Gusto ko lang naman na maging masaya tayo. Pirmahan mo na yung papers bukas ng umaga, okay? Para maasikaso na natin ang lahat. Tiningnan ni Althea ang kanyang asawa. Sa likod ng mga matatamis na salita nito, nakikita na niya ang mga kasinungalingang nakatago. Sige Marco, bukas ng umaga, pag-uusapan natin yan ng maayos. Magpapalit lang ako ng damit dahil giniginaw na ako. Pagpasok ni Althea sa kanilang silid, agad niyang ibinagsak ang sarili sa likod ng pinto. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na hinahampas. Inilabas niya ang ledger mula sa kanyang bag at binuklat ito sa pahinang may pangalan ng kumpanya ni Marco. Ngunit may isang bagay siyang napansin na hindi niya nakita kanina. May isang maliit na papel na nakasingit sa huling pahina ng ledger. Isang resibo ng bank transfer mula sa account ng kanyang ama. 5 taon na ang nakalilipas bago pa man siya makilala ni Marco. Ang halaga ay napakalaki at ang recipient ay hindi ang kumpanya ni Marco, kundi ang mismong personal account ni Doña Celsa. Utang na loob, bulong ni Althea, o isang lihim na bayad para sa isang bagay na hindi ko alam. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi kumatok si Marco. Nakatayo siya doon, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik habang nakatingin sa notebook na hawak ni Althea. Ano yang binabasa mo, Althea? Sabi ko na nga ba, may itinatago ka sa akin. Ang boses ni Marco ay tila isang malamig na hangin na nagmula sa hukay. Dahan-dahang lumapit si Marco sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang banta ng karahasan na pilit itinatago sa likod ng kanyang pagiging asawa. Ang liwanag mula sa labas ng silid ay nagbigay ng isang mahaba at madilim na anino sa kanyang muka, na tila isang halimaw na handa ng sumunggab. Ibigay mo na ang titulo, Althea. Mamamatay ang nanay ko nang dahil sa katigasan ng ulo mo. Ang boses ni Marco ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang hawak ni Althea ang lumang ledger ng kanyang ama, ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang mabigat na hampas na nagpapahina sa kanyang mga tuhod. Sa gitna ng dilim ng kanilang silid, ang tanging liwanag ay ang galit na nanlilisik sa mga mata ni Marco. Nasa kabilang silid si Doña Celsa humihingal at tila nawawalan ng hininga. Isang eksenang madalas mangyari tuwing hindi nakukuha ng matanda ang kanyang gusto. Ang mabilis na pagtibok ng puso ni Althea ay hindi dahil sa takot sa banta ni Marco, kundi dahil sa sakit na makitang ang alaala ng kanyang ama ay ginagamit na panumbas sa isang kasinungalingan. Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat pahina ng notebook na hawak niya ay tila naging libu-libong tonelada ang bigat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit kailangang dumanas ng ganitong paghihirap ang kanyang dangal sa kamay ng mga taong pinangakuan siyang aalagaan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan ay isang mahinang buntong hininga ng pagkatalo. Marco, please, huwag ngayon! Pakiusap ni Althea. Ang kanyang tinig ay tila isang marupok na kristal na anumang sandali ay magkakapira-piraso. Anong wag ngayon? Tingnan mo si Mommy. She is suffering. Tapos ikaw, itong lumang notebook pa rin ang inaatupag mo? Mabilis na lumapit si Marco at marahas na hinablot ang ledger mula sa kamay ni Althea. Ano ba ang meron dito? Mga lumang utang? Pera na ba ito ngayon? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea ang isang matinding pagpili. Kung ipaglalaban niya ang notebook, lalong magdududa si Marco. Kailangan niyang magsakripisyo. Kailangan niyang bitawan ang isang bahagi ng kanyang nakaraan upang maisalba ang kanyang kinabukasan. Sige, mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit upang pigilan ang pag-agos ng luha. Kung iyan ang kailangan para tumahimik kayo, ibebenta ko na ang jeepney ni Ama. Iyon ang huling ari-ariang naiwan niya na may halaga pa sa merkado. Biglang tumigil si Marco. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanuring kislap ng kasakiman. Ang jeepney? Yung paboritong sasakyan ng tatay mo? Are you sure, love? Tumango si Althea. Bawat paggalaw ng kanyang ulo ay tila isang paghiwa sa sarili niyang puso. Ang jeepney na yon ay hindi lamang bakal at gulong. Iyon ang naging saksi sa pagsisikap ng kanyang ama na mapag-aral siya. Ngunit ito ang sacrifice dilemma na kailangan niyang harapin. Kung ibibigay niya ang pain, mas madali niyang mahuhuli ang mga lobo sa kanilang sariling bitag. Narinig nilang tumigil ang pag-ubo at paghingal ni Doña Celsa sa kabilang silid. Tila isang himala na biglang gumaling ang matanda nang marinig ang salitang ibebenta. Mabuti naman at natauhan ka, Althea. Ang boses ni Celsa mula sa pintuan ay wala ng bakas ng sakit, kundi puro panunuya. Dapat lang na ibenta yang lumang bakal na yan. Nakakasikip lang sa garahe. Lumabas si Marco para asikasuhin ang kanyang ina. Dala ang ledger na kinuha niya. Naiwang mag-isa si Althea sa dilim. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tiningnan ang garahe sa ibaba. Doon, sa ilalim ng kupas na tolda, ay nakaparada ang jeepney ni Ama. Tila nararamdaman niya ang haplos ng kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat.
Bumubulong na huwag siyang mawalan ng pag-asa. Lumipas ang ilang oras. Akala ni Marco at Celsa ay natutulog na si Althea. Ngunit sa katahimikan ng hating gabi, dahan-dahang lumabas si Althea ng silid upang uminom ng tubig. Sa kanyang pagdaan sa pasilyo, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa silid ni Doña Celsa. "Ang galing mo talaga, anak," sabi ni Celsa. Ang boses ay puno ng kagalakan. "Isang drama lang tungkol sa puso ko. Bibigay din pala ang babaeng yan. Akala ko ba matalino siyang accountant?" "Don't worry, ma," sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng panlalamig na tila galing sa ilalim ng lupa. "Hayaan mo siyang umiyak. We will kill her with sadness. Unti-unti nating kukunin ang lahat sa kanya hanggang sa wala na siyang matira, kundi ang sarili niya. Pagkatapos nating maibenta ang jeepney at ang bahay, iiwan na natin siya dito sa Pampanga na walang-wala. Cebu is waiting for us, ma, kasama si Carla." Ang bawat salita ay tila mga punyal na bumaon sa likod ni Althea. Ang kanyang puso na kanina ay nagdurusa ay biglang tumigas. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Bakit ang pagmamahal na ibinigay mo ng buong puso ay nauuwi sa isang planadong pagpatay sa iyong kaluluwa? Dahan-dahang bumalik si Althea sa kanyang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay hindi na gumagawa ng ingay. Ang kislap ng luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang apoy na hindi na kailanman mamamatay. Hindi siya papayag na maging biktima lamang. Kung gusto nilang paslangin siya sa lungkot, ipapakita niya sa kanila kung gaano katalim ang katarungang binuo sa katahimikan. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na humahalo sa hangin ng aming tahanan, isang dayuhang samyo na pilit nagnanakaw sa bawat matamis na alaala ng aking pamilya. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw sa kalangitan ng Pampanga. Ang katahimikan sa loob ng bahay ni na Althea ay muling binuwag ng isang hindi inaasahang tunog. Ang marahang pagkatok sa pintuan ay hindi katulad ng sa mga kapitbahay. Ito ay may kasamang awtoridad at pagmamalaki. Nasa kusina si Althea, tinitimpla ang kape ni Marco, habang ang kanyang puso ay tila isang sugatang ibon na pilit na itinatago ang sakit. Nang buksan niya ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Doon, sa gitna ng kanilang bakuran, nakatayo si Carla Meneses. Suot nito ang isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay at ang kanyang mga mata ay diretsahang nakatingin kay Althea nang walang bakas ng hiya. "Good morning, Althea. I hope I'm not disturbing you." Masayang bati ni Carla. Ang boses ay kasing tamis ng asukal, ngunit kasing talim ng patalim. Lumabas si Marco mula sa silid, nagmamadaling nag-aayos ng kanyang polo. "Carla, napadalaw ka." "Love, si Carla nga pala. Yung business associate na sinasabi ko sa'yo. Siya ang tutulong sa atin sa pagbebenta ng jeepney para makuha natin ang pinakamagandang presyo." Naramdaman ni Althea ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. "Business associate?" Ang babaeng narinig niyang kausap ni Marco sa telepono, ang babaeng tinawag nitong mahal, ay narito ngayon sa loob ng kanyang pamamahay. Tinititigan ang mga antigong gamit ng kanyang ama na tila ba tinitimbang na kung magkano ang kikitain niya rito. "Pasok ka, Carla. Althea, gawan mo naman ng kape ang bisita natin. Yung paborito ko, yung matamis," utos ni Marco habang inaalalayan si Carla na maupo sa paboritong silya ni Doña Celsa. Dahan-dahang bumalik si Althea sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena. Habang inihahanda niya ang kape, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagpipigil. Ang init ng takure ay tila lumilipat sa kanyang mga ugat, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Mula sa kusina, naririnig niya ang tawanan ni Marco at Carla sa sala. Ang tunog ng kanilang masayang pag-uusap ay tila mga martilyo na bumabasag sa bawat pader
ng kanyang pagtitiis. Ang ganda naman ng bahay na ito, Marco. Sayang at luma na. Pero kung gigibain at gagawing modernong kondo, siguradong malaki ang kikitain natin. Narinig niyang sabi ni Carla. Inilabas ni Althea ang tray ng kape. Inilapag niya ito sa lamesa ng may dahan-dahang paggalaw. Bawat tunog ng porselana sa kahoy ay tila isang babala. Uminom ka muna, Carla. Pasensya ka na. Hindi ako handa sa pagdating mo. Mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kabit ng kanyang asawa. Salamat, Althea. You're so kind. No wonder Marco talks about you all the time. As a very responsible housekeeper. Panunuyan ni Carla bago uminom ng kape. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Wait lang ha. Tumatawag ang buyer ng jeepney. Lalabas lang ako sandali para sagutin ito. Sabi ni Marco. At mabilis na lumabas ng bahay, iniwan ang dalawang babae sa loob ng isang tensyong tila puputok anumang sandali. Nang masiguro ni Carla na wala na si Marco, biglang nawala ang kanyang plastik na ngiti. Ibinaba niya ang tasa at lumapit ng bahagya kay Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa kasamaan. Alam mo, Althea, naawa ako sa'yo. Nagpapakahirap ka rito habang kami ni Marco ay nagpaplano na para sa aming kinabukasan sa Cebu. Why don't you just sign the papers and let us go? Para hindi ka na masaktan ng ganito. Bulong ni Carla. Hindi kumibo si Althea. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matitibag. Ngunit bago pa man siya makasagot, hinawakan ni Carla ang kanyang kamay at dinala ito sa sarili nitong tiyan. Huwag mong sasabihin kay Marco na nalaman mo na ito sa akin, ha? Gusto niya siyang mag-surprise sa'yo. Bulong ni Carla na may kasamang nakapangingilabot ng ngiti. Buntis ako, Althea, at si Marco ang ama. Ayaw mo namang lumaking walang ama. Ang anak ko dahil lang sa pagiging sakim mo sa isang lumang bahay, di ba? Tila bumagsak ang buong langit sa ulo ni Althea. Ang bawat salita ay tila isang malakas na pasabog na nagwasak sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang panginginig ng kanyang buong katawan ay hindi na niya mapigilan. Ang hangin sa loob ng sala ay tila naubos at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang matalim na hapdi. Bakit ang isang bagong buhay ay kailangang maging mitya ng pagkamatay ng iyong sariling kaluluwa? Sakaling bumalik si Marco, nakita niya si Althea na nakatayo pa rin doon, tulala at maputla. Love, okay ka lang? Napag-usapan niyo na ba ni Carla ang tungkol sa jeepney? Tanong ni Marco. Walang kamalay-malay sa bombang binitawan ng kanyang kabit. Tumingin si Althea kay Marco. Pagkatapos ay kay Carla na ngayon ay muling nagsuot ng maskara ng pagiging business associate. Sa sandaling iyon, ang sakit ni Althea ay tuluyang nag-iba ng anyo. Ang bawat patak ng kanyang luha na hindi lumabas ay naging isang matigas na bakal. Oo, Marco, napag-usapan na namin ang lahat. Sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang malalim na hukay. Lahat ng dapat kong malaman, nalaman ko na. Sa bawat paghinga ko, tila may mga bubog na humihiwa sa aking baga. At ang balitang dala ni Carla ay ang huling dagok na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Madilim na ang buong bahay, ngunit ang isipan ni Althea ay tila isang lungsod na puno ng naglalaban-labang mga liwanag at anino. Nakahiga siya sa tabi ni Marco, naririnig ang mahimbing na paghilik nito. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng matinding pagkasuklam. Ang bawat paghinga ng kanyang asawa ay tila isang paalala ng pagtataksil na binuo sa loob ng kanilang sariling silid. Buntis si Carla. Ang katotohanan yon ay tila isang mabigat na kadenang nakapulupot sa leeg ni Althea. Dahan-dahan siyang bumangon, iniingatan na hindi magising ang lalaking itinuring niyang mundo, ngunit naging mitya pala ng kanyang impyerno. Kinuha niya ang misteryosong susi mula sa ilalim ng kanyang unan, ang susing nahanap niya sa ilalim ng mga tabla ng sahig, ang huling habili ng kanyang ama na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Lumabas si Althea ng bahay.
Ang malamig na simoy ng hangin sa Pampanga ay humaplos sa kanyang namumutlang pisngi. Naglakad siya patungo sa garahe kung saan nakaparada ang lumang jeepney. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang sasakyang yon ay tila isang matandang tanod na naghihintay sa kanya. Ang bawat gasgas sa pintura nito ay kwento ng hirap at pagtitiis ng kanyang ama para lamang mabigyan siya ng magandang kinabukasan. "Ama, gabayan niyo po ako," bulong ni Althea sa hangin. Dinala siya ng kanyang mga paa sa loob ng jeepney. Naupo siya sa upuan ng driver. Hinahawakan ang manibela na puno na ng mga peklat ng panahon. Inilabas niya ang susi at sinubukang hanapin kung saan ito maaring magkasya. Sinuri niya ang dashboard, ang ilalim ng mga upuan, at ang bawat sulok ng bakal, ngunit tila wala siyang mahanap na mapaglalagyan nito. Hanggang sa mapansin niya ang isang bahagi ng sahig sa ilalim ng upuan ng driver na tila bahagyang nakaangat. Gamit ang kanyang mga daliri, maingat niyang binakbak ang lumang alpombra. Doon, nakatago sa ilalim ng isang makapal na layer ng grasa at alikabok, ay isang maliit na bakal na kahon na nakahinang sa mismong chassis ng sasakyan. May maliit na butas ito para sa susi. Nang ipasok ni Althea ang susi, narinig niya ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob. Isang tunog ng pagbukas na tila musika sa kanyang mga tainga sa gitna ng katahimikan ng gabi. Sa loob ng kahon ay may isang plastik na nakabalot ng mahigpit. Binuksan niya ito at bumungad ang isang orihinal na titulo ng lupa at isang sulat na may sulat kamay ng kanyang ama. "Para sa aking mahal na Althea." Niyakap ni Althea ang mga papel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyang umagos, ngunit hindi na ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang anak na muling nakatagpo ng kuta sa bisig ng kanyang ama. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binuwag ng isang matunog na pagtapak sa mga tuyong dahon sa labas ng garahe. "Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Althea?" Ang boses ni Doña Celsa ay tila isang malamig na kumpas ng kamatayan. Nakatayo ang matanda sa bukana ng garahe, may hawak na flashlight na direktang nakatutok sa mukha ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala at ang flashlight ay gumagalaw. Pilit na sinisilip kung ano ang hawak ng kanyang menugang sa loob ng sasakyan. Mabilis na itinago ni Althea ang mga papel sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib. "Hindi po ako makatulog, Mami. Naisipan ko lang pong dalawin ang huling alaala ni Ama bago niyo ito ibenta." Dahan-dahang lumapit si Doña Celsa. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras. "Huwag mo akong lokohin, Althea. Alam kong may kinuha ka sa loob ng sasakyang yan. Ibibigay mo sa akin yan." Agad na hinablot ni Celsa ang braso ni Althea. Isang marahas na paghila na nagdulot ng hapdi sa balat ng bahagi ng kanyang bisig. Ang bawat kuko ng matanda ay tila mga pangil na pilit kumakapit sa kanyang huling pag-asa. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Celsa ay nagniningning sa kasakiman, tila isang hayop na nakatitig sa kanyang huli. "Ibigay mo sa akin yan, Althea. Huwag kang magmalinis sa harap ko. Lahat ng narito, pati na ang bawat himaymay ng bakal ng jeepney na ito, ay pag-aari na ni Marco. Akin na ang mga papel na yan." Ang boses ni Celsa ay isang matinis na bulong, puno ng lason at pagbabanta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagpatinag si Althea. Sa kabila ng hapdi ng pagkakahawak ng matanda, mas naramdaman niya ang init ng sulat ng kanyang ama na nakatago sa likod ng kanyang likuran. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila nagbigay sa kanya ng hindi matitinag na lakas. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang braso sa pagkakasakal ng matanda. Sa pagkakataong ito, hindi ang takot ang naghari sa kanyang sistema, kundi ang rurok ng pagtitimpi na ngayon ay naganyong bakal na determinasyon. Tinitigan niya si Doña Celsa ng diretso sa mga mata, isang tinging hindi kailanman nagawa ni Althea sa loob ng 3 taon ng kanilang pagsasama
sa ilalim ng iisang bubong. Wala akong ibibigay sa inyo, Mami. Ang boses ni Althea ay tila isang malamig na bulong na humiwa sa hangin ng madilim na garahe. Ang mga papel na ito ay hindi para sa inyo at lalong hindi para kay Marco. Nanlaki ang mga mata ni Doña Celsa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila sumisigaw ng pag-aalipusta. Anong sabi mo? Sumasagot ka na sa akin. Matapos ka naming pakainin at patirahin dito sa bahay na ito? Walang utang na loob. Ibigay mo sa akin yan. Muling sumugod ang matanda. Pilit na inaabot ang likuran ni Althea. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, ang dulo ng flashlight ni Celsa ay tumama sa bakal na bahagi ng jeepney na lumikha ng isang matunog na pag-aling-awngaw sa paligid. Ngunit mas mabilis si Althea. Maingat niyang isinuksok ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Marco, anak, tulungan mo ako. Ang asawa mo, sinasaktan ako. Ang biglang pagsigaw ni Doña Celsa, ang boses ay puno ng drama at peking pighati na tila ba siya ang biktima. Narinig ni Althea ang mabilis na pagbukas ng pinto ng bahay at ang mabibigat na yabag ng mga paa ni Marco na tumatakbo patungo sa garahe. Ang bawat hakbang nito sa semento ay tila isang mabilis na pagbilang ng kanyang huling sandali ng kapayapaan sa loob ng tahanang iyon. Anong nangyayari dito? Ang sigaw ni Marco nang makarating siya. Nakita niya ang kanyang ina na nakahawak sa dibdib at tila hapo habang si Althea ay nakatayo sa tabi ng jeepney, maputla ngunit matatag. Marco, anak, itong asawa mo. May ninanakaw sa loob ng jeepney. At nang pigilan ko siya, itinulak niya ako. Pagsisinungaling ni Celsa, ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig. Isang luhang pang-entablado na alam ni Althea na laging pinapaniwalaan ni Marco. Lumapit si Marco kay Althea. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mga panga ay tila puputok na sa galit. Althea, totoo ba ito? Magnanakaw ka na rin ba ngayon? Ibigay mo sa akin kung ano man ang kinuha mo dyan. Huminga ng malalim si Althea. Naramdaman niya ang tulis ng mga papel sa kanyang dibdib, ang kanyang tanging sandata. Wala akong ninanakaw, Marco. Binabawi ko lang ang sa akin. At bago mo ako husgahan, tanungin mo muna ang sarili mo. Ano pa ba ang hindi mo nananakaw sa akin? Natigilan si Marco sa talim ng pananalita ni Althea. Ngunit ang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa konsensya. Hinawakan niya si Althea sa magkabilang balikat at pilit itong nyanig. Huwag mo akong pilosopohin. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan o hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sa gitna ng tensyon, sa liwanag ng flashlight na nahulog sa lupa, napansin ni Marco ang isang maliit na bahagi ng plastik na nakalabas sa blusa ni Althea. Isang mabilis na paghablot ang ginawa ni Marco. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang kamay ay nadulas dahil sa pawis at kaba. Ang mga dokumento ay nahulog sa madilim na sahig ng garahe, direkta sa isang kanal na puno ng tubig ulan at putik. Hindi! Ang sabay na sigaw ni na Althea at Doña Celsa. Agad na lumuhod si Althea upang abutin ang mga papel. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang paa ang mabilis na tumapak sa ibabaw ng kanyang mga daliri at sa mga dokumentong basang-basa na. Tumingala si Althea at nakita niya si Marco. Ang mukha ay tila isang diablo na nakangiti sa gitna ng dilim. Kung hindi mapupunta sa akin ang mga papel na ito, Althea, hinding-hindi rin ito mapapakinabangan ng sinuman. Ngunit habang nakadiin ang paa ni Marco, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ng kanyang suot na panjama. Isang susi ng sasakyan na may keychain na hugis puso, na may nakaukit na mga inisyal na M at K. Ang bawat tibok ng puso ni Althea ay tila huminto. Ang ebidensya ng pagtataksil ni Marco ay nasa harap na niya, kasabay ng tila pagkawasak ng kanyang huling pag-asa para sa kanyang mana.
Ano ang gagawin ni Althea ngayong ang tanging patunay ng kanyang pagmamay-ari ay tila nilalamunan ng putik at ang katotohanan ng pagtataksil ni Marco ay harap-harapan ng humahamon sa kanya sa gitna ng gabing iyon. Tumingin ka sa akin, Althea. Ang mga basurang ito ba ang ipinaglalaban mo? Ngayon, tignan natin kung may magagawa pa ang mga putik na ito para iligtas ka. Ang boses ni Marco ay puno ng panunuya habang mas lalo niyang ibinabaon ang kanyang paa sa ibabaw ng mga daliri ni Althea. Ang hapdi ng pagkakaipit ng kanyang mga kamay sa semento, kasabay ng malamig na putik na humahalo sa kanyang balat, ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang kalooban. Nakatingin siya sa mga dokumentong basang-basa na ang huling pag-asa na iniwan ng kanyang ama, na ngayon ay tila naglalaho na sa dilim. Ngunit sa gitna ng sakit, ang mga mata ni Althea ay dumapo sa keychain na nahulog mula sa bulsa ni Marco. Ang inisyal na M at K ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng flashlight, tila isang munting bituin na nagtuturo sa kanya ng daan patungo sa katotohanan. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso na kanina ay punong-puno ng pighati ay biglang binalot ng isang nakakangilabot na katahimikan. Dahan-dahang inalis ni Marco ang kanyang paa, may kasamang tawa ng tagumpay. Pulutin mo yan, Althea. Pulutin mo ang mga pangarap mong naging putik na. Walang imik na pinulot ni Althea ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay marumi. Ang kanyang blusa ay may mantsa ng lupa. Ngunit ang kanyang tindig ay unti-unting naging tuwid. Hindi siya sumigaw. Hindi siya lumaban. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang keychain ni Marco at Carla na nasa tabi ng kanyang tuhod at itinago ito sa loob ng kanyang palad. Pasensya na kayo, Mami. Marco! Mahinang sabi ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong. Masyado lang akong naging emosyonal. Tama kayo. Wala na itong silbi. Nagkatinginan si Marco at Doña Celsa. Bakas ang pagkagulat sa biglang paglambot ng loob ni Althea. Mabuti naman at natauhan ka. Singhal ni Celsa habang inaayos ang kanyang duster. Pumasok ka na at linisin mo ang sarili mo. Nakakadiri kang tignan. Pagpasok sa bahay, agad na nagkulong si Althea sa banyo. Doon, sa ilalim ng agos ng tubig mula sa gripo, maingat niyang nilinis ang mga dokumento. Isang himala na ang plastik na pambalot na ginamit ng kanyang ama ay sapat na makapal upang protektahan ang loob nito. Ang titulo ay tuyo at ang sulat ay nababasa pa rin. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa lababo ay tila naghuhugas din sa kanyang mga pag-aalinlangan. Kinabukasan, naging ibang tao si Althea. Naging mas masunurin siya, mas matamis ang kanyang mga ngiti, at tila tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Ito ang pain na kanyang inihanda. Pinaghandaan niya ng masarap na almusal si Marco at hinayaan niyang maniwala ang asawa na kontrolado na siya nito. Love, mananalo ako. Sa sugal mamaya, nararamdaman ko. Mayabang na sabi ni Marco habang kumakain ng longganisa. Kapag nanalo ako, itutuloy na natin ang paglipat sa Cebu, okay? Sige Marco, kung ano ang tingin mong makakabuti sa atin. Sagot ni Althea, habang ang kanyang isipan ay abala sa pakikipag-ugnayan kay Attorney Navarro. Nang gabing iyon, umuwi si Marco na amoy alak at halos hindi na makalakad ng tuwid. Nanalo siya sa sugal at ang kanyang bulsa ay puno ng pera. Sa kanyang kalasingan, ang kanyang pag-iingat ay tuluyang naglaho. Althea, nasaan ang asawa kong masunurin? Sigaw ni Marco habang sumusuray-suray sa sala. Lumapit si Althea na may dalang baso ng tubig at ilang papeles. Narito ako, love. Bago ka matulog, may kailangan ka lang pirmahan para sa bank account natin. Alam mo naman, para mas madaling mailipat ang pera kapag nasa Cebu na tayo. Dahil sa sobrang kalasingan at sa tiwalang nakuha ni Althea sa nakaraang mga oras, hindi na nag-abalang magbasa si Marco.
Kinuha niya ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang papel na inabot ni Althea. Hindi niya alam na ang pinirmahan niya ay hindi para sa bangko, kundi isang special power of attorney na nagbibigay kay Althea ng kapangyarihang imbestigahan ang lahat ng kanyang mga transaksyon sa kumpanya. Habang nakatingin si Althea sa lagda ni Marco, naramdaman niya ang isang malamig na katuwaan. Ang bawat kurba ng panulat ni Marco ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang sariling hukay. Kinabukasan, habang masayang nag-aalmusal ang pamilya Ibarra, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Hindi ito ang sasakyan ni Carla. Ito ay isang itim na van na may tatak ng pamahalaan. Isang lalaking nakauniforme ang bumaba, may hawak na isang asul na folder. Ang bawat hakbang nito sa kanilang semento ay tila isang hatol na papalapit. Magandang umaga. Kami ay mula sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Hinahanap namin si Mr. Marco Ibarra para sa isang urgent audit tungkol sa mga hindi deklaradong benta ng sasakyan at posibleng tax evasion. Ang boses ng opisyal ay tila isang malakas na kulog sa tahimik na umaga. Namutla si Marco. Ang tinapay na hawak niya ay nahulog sa kanyang plato, lumikha ng isang malungkot na tunog. Sa gitna ng biglang katahimikan, napatingin siya kay Althea, na noon ay tahimik lamang na umiinom ng kape. Ang mga mata ay malamig at walang mababasang anumang emosyon. Paano nalaman ng BIR ang mga lihim na transaksyon ni Marco? At hanggang saan ang kayang gawin ni Althea upang tuluyang pabagsakin ang mga taong umabuso sa kanyang kabutihan? Hindi maaari ito. Malinis ang mga record ko. Nagkakamali kayo ng pinuntahang bahay. Ang boses ni Marco ay tila isang basag na batingaw, puno ng panginginig at desperasyon habang nakaharap sa mga opisyal ng BIR. Ang kanyang mga kamay, na dati ay kampanteng humahaplos sa balikat ni Althea upang paikutin ito, ay ngayon ay hindi magkanda-ugaga sa pagtatago ng mga dokumentong nasa ibabaw ng lamesa. Ang bawat butil ng pawis na umaagos mula sa kanyang sentido ay tila mga saksi sa unti-unting pagguho ng kanyang itinayong palasyo ng kasinungalingan. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatiling nakaupo si Althea. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang tasa ng kape. Ang tunog ng porselana na sumasayad sa lamesa ay tila isang tuldok sa mahabang pangungusap ng kanyang pagtitiis. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Walang mababakas na takot o pagkagulat. Para sa kanya, ang bawat salitang binibitawan ng opisyal ay tila isang matamis na himig ng katarungang matagal na niyang hinihintay. Mr. Ibarra, mayroon kaming hawak na mga kopya ng inyong bank transfers at mga hindi deklaradong benta ng sasakyan mula sa inyong kumpanya. Kailangan ninyong sumama sa aming opisina para sa formal na investigasyon. Ang boses ng opisyal ay walang bahid ng emosyon, kasing tigas ng batas na kanilang dala. Althea, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na maayos ang accounting natin. Di ba ikaw ang gumagawa ng mga libro ko? Ang balisang tawag ni Marco sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng banta. Tumingin si Althea kay Marco. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na telon na nagbubukas upang ipakita ang tunay na dula. Ginagawa ko ang mga libro batay sa mga dokumentong ibinibigay mo sa akin, Marco. Kung may mga itinago ka, wala na akong kinalaman doon. Anong sabi mo? Singal ni Doña Celsa na noon ay tila isang nagngangalit na leon na handang sumunggab. Walang utang na loob. Pagkatapos ka naming gawing reyna dito sa bahay, ganyan ang isasagot mo sa asawa mo? Hindi na tinapos ni Althea ang pakikipagtalo. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maiwan ko na kayo. Paglabas ni Althea ng gate, ang hangin ng Pampanga ay tila mas masarap lang hapin. Naglakad siya patungo sa isang maliit na karinderya sa kanto, malayo sa ingay ng mga sirena at sigawan sa kanilang bahay.
Doon sa isang sulok ay naghihintay si Attorney Silvestre Navarro. Ang amoy ng bagong luto na sinangag at kape sa paligid ay nagbigay ng isang pamilyar at payapang pakiramdam. Nang makita ni Silvestre si Althea, agad itong tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng kalinga na matagal nang hindi nararamdaman ni Althea mula sa isang lalaki. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Althea at pinaupo ito. Ang kanyang hawak ay mahigpit ngunit banayad, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Nagsimula na ang lahat, Althea. Ang mga dokumentong ibinigay mo ay sapat na upang hindi na makawala si Marco sa batas. Bulong ni Silvestre. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng ginaw. Salamat, Attorney Silvestre. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Mahinang sagot ni Althea. Sa sandaling iyon, ang kanyang matigas na baluti ay tila bahagyang nagkaroon ng lamat. Hinawakan ni Silvestre nang mas mahigpit ang kamay ni Althea. Althea, bago pumanaw ang iyong ama, pinangako ko sa kanya na hinding-hindi kita pababayaan. Hindi lamang ito dahil sa utang na loob ko sa kanya, kundi dahil nais kong makita kang muling nangumiti ng totoo. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Ang init ng palad ni Silvestre ay dumadaloy sa mga ugat ni Althea, nagbibigay ng isang uri ng kilig na hindi kailanman naibigay ni Marco, isang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinahahalagahan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-ugnayan sa malalim na tingin ng abogado. Silvestre. Ang tanging nasabi ni Althea, ang kanyang boses ay tila isang awit ng pagsuko sa isang bagong pag-asa. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay binuwag ng biglang pagtunog ng cellphone ni Silvestre. Pagkatapos basahin ang mensahe, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kanyang mga panga ay nag-igting at ang kanyang mga mata ay napuno ng tensyon. Althea, kailangan nating kumilos. May nakakita kay Marco at Carla sa kanto ng Provincial Hospital. Hindi sila pumunta sa opisina ng BIR. Itinakas ni Marco ang huling malaking halaga ng pera mula sa inyong joint account bago pa man ito tuluyang ma-freeze. Sabi ni Silvestre habang mabilis na tumatayo. Naramdaman ni Althea ang muling paglamig ng kanyang pakiramdam. Ang ospital? Bakit sila nandoon? Tumingin si Silvestre sa kanya ng may halong pag-aalangan. Sabi ng source ko, isinugod doon si Carla dahil sa isang emergency at Althea, hindi lamang pera ang balak nilang itakas, may mga papeles silang dala na maaaring magdiin sa'yo bilang kasabwat sa tax evasion kung hindi natin sila mahahabol. Ang bawat hakbang ni Althea palabas ng karinderya ay tila pagtakbo sa isang karerang wala pang kasiguruhan ang dulo. Ang katarungang akala niya ay hawak na niya ay tila muling nanganib na mawala. Ano ang kailangang isakripisyo ni Althea sa loob ng ospital na yon? At sapat na ba ang kanyang pagtitimpi upang hindi tuluyang magdilim ang kanyang paningin sa harap ng taong muling nagnanakaw ng kanyang kinabukasan? Ang bawat makulay na banderitas na sumasayaw sa hangin ay tila mga panandaliang palamuti sa isang tahanang malapit ng gumuho, isang marangyang pagtatanghal bago ang huling pagbagsak ng telon. Ang kapaligiran sa labas ng bahay ni na Althea ay punong-puno ng ingay at kagalakan. Amoy na amoy ang masarap na samyo ng nilulutong sisig at kare-kare. Ang mga tradisyonal na pagkaing Kapampangan na ipinahanda ni Doña Celsa para sa kanyang ika-60 kaarawan. Ang bawat tugtugan mula sa malalaking speaker ay tila nakikipagkumpetensya sa malalakas na halakhak ng mga bisita. Sa paningin ng mga kapitbahay, ang pamilya Ibarra ay nasa rurok ng tagumpay, handang lumipat sa Cebu para sa isang mas malaking negosyo. Nakatayo si Doña Celsa sa gitna ng sala, suot ang isang kumikinang na gown na tila ba siya ang reyna ng buong San Fernando. Alam niyo mga mare, mahirap iwanan ang bahay na ito, pero kailangan naming samahan si Marco sa Cebu. Ang laki na kasi ng kumpanya niya roon, hindi na kayang iwanan.
pagmamayabang ng matanda habang humihigop ng mamahaling alak. Sa isang sulok, nakatayo si Marco, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang mga ngiti. Pagkatapos ng insidente sa ospital, kung saan iniwan niya si Carla para asikasuhin ang party, akala niya ay naging matagumpay ang kanyang plano. Akala niya ay sapat na ang mga pekeng papeles na inihanda niya para idiin si Althea sa mga utang ng kumpanya. Tumingin siya sa kanyang relo, hindi mapakali. Tila may hinihintay na magandang balita mula sa kanyang broker. Dahan-dahang pumasok si Althea sa loob ng sala. Hindi siya suot ng gown na tulad ni Celsa. Suot niya ang isang simpleng barong ng babae, malinis, maputi, at puno ng dignidad. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang marahang pagbilang ng mga sandali ng kaligayahan ng kanyang mga kaaway. Nang makita siya ni Marco, agad itong lumapit at bumulong ng may halong banta. Magpanggap ka na masaya, Althea. Huwag mong sisirain ang gabi ni Mami kung ayaw mong mas mapadali ang pagpunta mo sa kulungan. Bulong ni Marco habang mahigpit na hinahawakan ang siko ng asawa. Ngunit hindi natinag si Althea. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marco, isang tinging puno ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Huwag kang mag-alala, Marco. Ang gabing ito ay magiging hindi malilimutan para sa inyong lahat. Eksaktong pagkatapos magsalita ni Althea, ang masayang tugtugan ay biglang naputol. Ang lahat ng bisita ay napalingon sa direksyon ng gate. Isang pangkat ng mga lalaking nakauniforme, kasama ang isang sheriff ng korte, ang pumasok sa loob ng bakuran. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa semento ay lumikha ng isang nakabibinging katahimikan na unti-unting lumamon sa ingay ng fiesta. Sino kayo? Hindi ba ninyo alam na may party dito? Alis, sigaw ni Doña Celsa. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at alak. Lumapit ang sheriff at inilabas ang isang asul na folder. Kami ay mula sa Regional Trial Court. Narito kami para isilbi ang writ of possession para sa ari-ariang ito at ang notice of seizure para sa lahat ng mga sasakyang nakapangalan kay Marco Ibarra dahil sa kasong isinampa ng kumpanyang Moran Cruz Estate. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Marco. Ano? Writ of possession? Akin ang bahay na ito. Pinirmahan na ni Althea ang deed of sale. Ngunit lumapit si Attorney Silvestre Navarro mula sa likod ng mga opisyal. Bitbit ang mga orihinal na dokumento na nakuha ni Althea mula sa lihim na kahon sa jeepney. Mr. Ibarra, ang dokumentong sinasabi mo ay walang bisa dahil ang bahay na ito ay kailanman hindi naging bahagi ng inyong conjugal property. Ito ay isang paraphernal property ni Althea Moran at ayon sa huling testamento ng kanyang ama, hindi ito maaaring ibenta o ilipat ng walang pahintulot ng korte. Isang pahintulot na hinding-hindi ninyo nakuha. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang mga mare ni Doña Celsa ay unti-unting lumayo sa matanda. Tila ba may nakakahawang sakit ito? Ang bawat tingin ng pangungutya ay tila mga panusok na bumaon sa balat ni Celsa. Hindi maaari ito. Althea, sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sigaw ni Celsa, ang kanyang boses ay tila isang desperadong pagsamo ng isang taong nalulunod. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan. Mami, tapos na ang palabas. Ang perang inakalala ninyong nasa account ni Marco ay na-freeze na dahil sa investigasyon ng tax evasion. At ang bahay na ipinagmamayabang ninyo ay kailanman hindi naging inyo. Sa gitna ng kahihiyan, biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Sa sobrang tensyon, aksidente niyang naipindot ang speakerphone. Ang boses ni Carla ay umalingaw-ngaw sa buong sala, puno ng galit at takot. Marco, bakit mo ako iniwan dito sa ospital? Ang broker natin tumakas na. Wala nang laman ang account ko. Marco, kailangan nating umalis ngayon din dahil hinahanap na tayo ng mga pulis tungkol sa pekeng dokumento ng jeepney.
Ang bawat salitang lumabas sa telepono ay tila huling pako sa krus ni Marco. Napatingin siya sa paligid at nakita ang mga pulis na nakatayo na sa likod ng sheriff. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng ilaw ng fiesta ay tila isang nakakatakot na pangako ng kanyang kinabukasan. Ngunit bago pa man madala ng mga pulis si Marco, isang huling twist ang ibinigay ni Althea. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bag, ang orihinal na resibo ng bank transfer ni Doña Celsa na nahanap niya sa ledger. Mami, alam ko na kung bakit niyo pinakasalan si Marco sa akin. Alam ko na ang tungkol sa pagnanakaw ninyo sa pondo ng kumpanya ng aking ama noong siya ay nabubuhay pa. At sa gabing ito, hindi lamang si Marco ang sasama sa kanila. Ang mukha ni Doña Celsa ay tuluyang naging maputla. Ang kanyang gown ay tila naging isang mabigat na pasanin habang unti-unting nangangatog ang kanyang mga tuhod. Ang buong fiesta ay naging isang eksena ng paghuhukom. Ano ang mangyayari kay Althea ngayong ang lahat ng kanyang kaaway ay nasa harap na ng batas? At sapat na ba ang katarungang ito upang tuluyang maghilom ang kanyang sugatang puso? Althea, maawa ka. Ako ang asawa mo. Huwag mo kaming gawin na parang mga kriminal sa harap ng maraming tao. Ang boses ni Marco ay tila isang desperadong palahaw ng isang taong tuluyan nang nalulunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Nakaluhod siya ngayon sa gitna ng sala. Ang kanyang polo na kanina ay maayos na nakasuksok, ay gusot-gusot na, at ang bawat butil ng pawis sa kanyang muka ay humahalo sa mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa takot. Sa paligid nila, ang mga bisitang kanina ay nakangiti at nakikikain ay mabilis na nag-aalisan. Dala ang kani-kanilang mga kwento ng iskandalo na siguradong bukas ay kalat na sa buong Pampanga. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis na papalapit kay Marco ay tila isang mabagal na paghampas ng martilyo ng katarungan. Ang kislap ng mga posas na inilalabas ng opisyal ay nagbibigay ng isang malamig na liwanag na tumatama sa mga mata ni Marco. Isang liwanag na nagpapaalala sa kanya na ang gabi ng kanyang paghahari ay tapos na. Asawa? Ang mahinang tugon ni Althea. Ang kanyang boses ay walang galit, ngunit puno ng isang matinding kapangyarihan na nagmula sa mga taon ng kanyang pananahimik. Ang isang asawa ay nagbibigay ng proteksyon, hindi nagnanakaw ng masisilungan. Ang isang asawa ay nag-aalaga ng dangal, hindi ibinebenta ang alaala ng yumaok kong ama. Lumapit si Doña Celsa kay Althea. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad na sa sahig na puno ng mga natapong pagkain at inumin. Althea, anak, pag-usapan natin ito. Kami na ang hihingi ng tawad. Huwag mo namang hayaang mabulok sa kulungan ng anak ko. Isipin mo ang sasabihin ng mga tao. Ang boses ng matanda ay tila isang manipis at marupok na sinulid. Pilit na kumakapit sa hiya na akala niya ay gagana pa rin kay Althea. Tumingin si Althea sa kanyang biyenan. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang isang matandang babaeng hubad sa lahat ng kanyang pagyayabang. Ang iniisip niyo pa rin po ba ay ang sasabihin ng ibang tao, Mami? Habang kayo ay abala sa pagpaplano kung paano ako itatapon sa kalsada, ang iniisip niyo lang ay kung gaano kagarbo ang buhay niyo sa Cebu. Ngayon, hayaan nating ang batas ang magdikta kung saan kayo nararapat. Hindi ako papayag. Biglang sumigaw si Marco at marahas na tumayo. Ang kanyang muka ay tila naging isang halimaw dahil sa tindi ng desperasyon. Sa isang mabilis na pagkilos, sinubukan niyang sugurin si Althea. Ang kanyang mga kamay ay nakaamba na, tila gustong sakalin ang asawang nagpabagsak sa kanya. Ngunit bago pa man madapo ang isang daliri ni Marco kay Althea, mabilis na humarang si Attorney Silvestre Navarro. Ang malapad na balikat ng abogado ay nagsilbing isang hindi matitinag na pader sa pagitan ng panganib at kay Althea. Hinawakan ni Silvestre ang braso ni Marco
nang may puwersa na nagpangiwi sa huli. Tapos na ang pananakot mo, Mr. Ibarra? Ang boses ni Silvestre ay tila isang malamig na utos na hindi maaaring baliin. Dagdagan mo pa ang kaso mo ng physical injuries kung gusto mong hinding-hindi na makakita ng liwanag sa labas ng rehas. Naramdaman ni Althea ang init ng presensya ni Silvestre sa kanyang tabi. Ang bawat mabilis na tibok ng kanyang puso ay unti-unting kumalma sa ilalim ng proteksyon ng lalaking ito. Ngunit sa kabila ng katarungan, may isang huling hapdi na gumuhit sa kanyang dibdib nang makita niyang piniposasan na si Marco. Ang bawat tunog ng paglak ng bakal sa mga pulso ng kanyang asawa ay tila isang huling paalam sa pangarap ng isang pamilyang binuo niya sa loob ng 3 taon. Dalhin na sila, ang utos ng sheriff. Habang hinihila si Marco at Doña Cel sa palabas ng bahay, ang matanda ay patuloy sa pag-iyak at pagmumura habang si Marco ay nananatiling nakayuko. Ang kanyang buong pagkatao ay tila tuluyan ng gumuho. Ang bawat hakbang nila palayo sa sala ay tila isang paglilinis sa bawat sulok ng bahay na nilason ng kanilang kasakiman. Naiwang mag-isa sina Althea at Silvestre sa gitna ng magulong sala. Ang amoy ng mga natirang pagkain at ang katahimikang biglang bumalot sa paligid ay tila isang mabigat na kumot. Napatingin si Althea sa malaking portrait ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Sa kanyang imahinasyon, tila nakita niyang nakangiti ang kanyang ama, payapa at masaya. Althea, ayos ka lang ba? Mahinang tanong ni Silvestre. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Althea. Ang kanyang palad ay mainit at puno ng kalinga. Tumingin si Althea sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mga luha ng kalayaan. Salamat, Silvestre. Pakiramdam ko, sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit habang tila tapos na ang lahat, isang malakas na tunog ng sasakyan na humaharurot ang narinig nila sa labas. Mabilis na sumunod ang tunog ng pagpreno na tila isang hiyaw ng babala sa gitna ng kalsada. Isang tauhan ni Silvestre ang nagmamadaling pumasok sa loob. Hingal na hingal at ang muka ay puno ng takot. Ati, si Carla. Nakatakas siya mula sa ospital at may kinuha siyang isang mahalagang dokumento mula sa vault ni Marco sa opisina bago dumating ang mga pulis. At Althea, papunta siya rito at dala niya ang orihinal na kontrata na nagsasabing ang jeepney ay naisanla na sa isang sindikato ng pautang. Ang bawat hibla ng katawan ni Althea ay tila muling nanigas. Ang akala niyang wakas ay tila simula pa lamang ng isang mas mapanganib na laban. Paano maililigtas ni Althea ang huling alaala ni Ama kung ang kalaban ay wala ng kinatatakutan at handang sumunog sa lahat para lamang makapaghiganti? Akala mo ba ay nanalo ka na, Althea? Hinding-hindi ko hahayaang makuha mo ang lahat habang ako ay naiiwan sa kangkungan. Ang boses ni Carla ay tila isang matalim na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang marangyang pulang sasakyan ay huminto ng pahalang sa tapat ng gate. Ang usok mula sa tambutso ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa paligid. Nang bumaba siya, wala na ang bakas ng sopistikadong babaeng nakilala ni Althea. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang muka dahil sa luha at pawis. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na determinasyon. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang dilaw na papel. Ang dokumentong sinasabi ng tauhan ni Silvestre. Mabilis na humakbang si Althea palabas ng pinto. Hindi na niya inintindi ang babala ni Silvestre na manatili sa loob. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol. Ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na nakatapak sa semento. Tiningnan niya si Carla, hindi nang may takot, kundi nang may malalim na habag na hinaluan ng hindi matitinag na paninindigan. Ibigay mo sa akin ang papel na, yan Carla. Tapos na ang laban na ito. Nakita mo na ang nangyari kay Marco at Doña Celsa. Huwag mo nang hintayin na pati ikaw ay kalad ka rin
Sa harap ng mga tao, ang boses ni Althea ay tila isang malalim na ilog, kalmado ngunit may dalang bigat. Tumawa ng mapait si Carla, isang tunog na tila pagkiskis ng kalawang sa bakal. Laban? Hindi ito laban, Althea. Ito ay katarungan para sa akin. Pinangakuan ako ni Marco ng buhay na hindi mo kayang ibigay sa kanya. At ngayon, dahil sa'yo, wala na akong matuluyan. Wala na akong pera. At ang batang ito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan nang may panginginig. Ang batang ito ay magsisilang sa kahirapan dahil sa'yo. Huwag mong isisi sa akin ang mga maling desisyon mo sa buhay, Carla. Matapang na sagot ni Althea. Pinasok mo ang isang relasyong binuo sa kasinungalingan. Alam mong may asawa si Marco, pero pinili mong maniwala sa mga pangako niyang galing sa nakaw na yaman. Ngayon, ibigay mo na ang papel na yan. Huwag kang lalapit, sigaw ni Carla habang itinataas ang dokumento. Ang papel na ito ay nagsasabing ang jeepney ni ama mo ay hindi na sa iyo. Naisanla na ito ni Marco sa isang loan shark sa Cebu. At sa oras na hindi ito mabayaran, susunugin nila ang sasakyang yon o kukunin ng sapilitan. You value that old piece of junk so much, right? Well, now it's my leverage. Naramdaman ni Althea ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang jeepney, ang huling pisikal na alaala ng kanyang ama, ang naging saksi ng bawat pawis at hirap nito, ay nakataya sa kamay ng isang babaeng wala nang mawawala. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata, ang amoy ng langis at bakal, at ang tunog ng makina na tila awit ng pagsisikap, ay tila unti-unting nilalamon ng apoy ng galit ni Carla. Dahan-dahang lumapit si Silvestre sa tabi ni Althea. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pananggalang. Miss Meneses, ang dokumentong hawak mo ay walang legal na basehan. Ang jeepney ay nakapangalan kay Althea Moran bilang kaisa-isang tagapagmana. Anumang sangla na ginawa ni Marco nang walang pirma ng tunay na may-ari ay isang forma ng estafa at forgery. Wala kang mapapala sa papel na yan. Wala akong pakialam sa legalidad nyo, hiyaw ni Carla. Kahit hindi ito tanggapin ng korte, ang mga taong pinagsanlaan ni Marco ay hindi gumagamit ng abogado. Gagamitin nila ang dahas para makuha ang gusto nila at sisiguraduhin kong bago nila kunin yon, wala ka nang aabutang buo. Althea. Kinuha ni Carla ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na apoy na sumulpot mula rito ay tila isang nakakatakot na sumpa sa gitna ng dilim. Inilapit niya ang apoy sa dulo ng dokumento. Carla, huwag! Ang sigaw ni Althea. Ang kanyang boses ay tila isang pagsamo na galing sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tila bumagal. Ang paggalaw ng apoy, ang panginginig ng kamay ni Carla, at ang hangin na tila tumigil sa pag-ihip. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, humakbang si Althea pasulong. Hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, hindi ng takot, kundi ng pag-unawa sa isang babaeng tulad niya ay naging biktima rin ng isang mapanirang pag-ibig. Carla, tignan mo ako. Mahinang sabi ni Althea. Ang boses ay puno ng emosyon. Pareho tayong minahal ang isang lalaking hindi marunong magmahal. Pareho tayong naging biktima ng kanyang mga salita. Pero tignan mo ang ginagawa mo sa sarili mo. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na ang tanging alaala ng kanyang ina ay ang paghihiganti at galit? Isang gabi lang, Carla. Isang gabi lang ang kailangan para piliin mo ang maging tama para sa batang yan. Natigilan si Carla. Ang apoy ng lighter ay dahan-dahang namatay nang bitawan niya ang gatilyo nito. Ang kanyang mga balikat ay tila bumigay sa bigat ng bawat salitang binitawan ni Althea. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol, isang iyak ng pagsuko, ng pagod at ng pagkakaunawa na ang kanyang ipinaglalaban ay isa lamang malaking ilusyon. Wala na akong pupuntahan, Althea. Wala na.
ang tanging nasabi ni Carla sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahan-dahang kinuha ni Althea ang dokumento mula sa kamay ni Carla. Ang papel ay bahagyang may uling sa dulo, ngunit buo pa rin. Naramdaman ni Althea ang isang malaking pasasalamat na bumalot sa kanyang puso. Ang huling alaala ni Ama ay ligtas na. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw ay muling nagbigay ng kulay sa kalsada. Nang dumating ang mga awtoridad, hindi na lumaban si Carla. Hinayaan niya silang alalayan siya patungo sa sasakyan. Ang kanyang anyo ay tila isang batang naliligaw na sa wakas ay nahanap na ang katotohanan. Nang muling bumalik ang katahimikan sa tapat ng kanilang bahay, napaupo si Althea sa baitang ng kanilang hagdan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na. Tapos na ang gulo. Ang bawat kasinungalingan ay naibaon na, at ang katarungan ay tuluyan ng nanahan sa kanilang tahanan. Lumapit si Silvestre at naupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman ni Althea ang kapayapaan. Ang init ng balikat ni Silvestre na sumasayad sa kanya ay tila isang pangako ng isang bagong bukas. Attorney? Silvestre! Mahinang simula ni Althea habang nakatingin sa mga bituin. Naisip ko, siguro tama ang sabi ni Ama. Ang katarungan ay hindi laging tungkol sa pagpapakulong sa tao, kundi tungkol din sa pagbawi sa sarili nating dignidad. Tumingin si Silvestre sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng hindi masabing paghanga. Ginawa mo ang tama, Althea. Hindi ka lamang lumaban para sa iyong mana. Lumaban ka para sa iyong sarili. At sigurado ako, saan man naroroon ang iyong ama, napakabigat ng kanyang dibdib sa pagmamalaki sa iyo. Huminga ng malalim si Althea. Ang hangin ng Pampanga ay tila may dalang amoy ng mga bagong tubong halaman sa kanilang hardin. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay hindi pa man lubos na naghihilom. Ngunit alam niya na sa bawat bagong umaga na darating, ang sakit ay unti-unting mapapalitan ng pag-asa. Dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Silvestre. Ang pagod ng mga nakaraang buwan ay tila unti-unting naglalaho sa bawat segundong lumilipas sa katahimikan ng gabi. Ang jeepney sa garahe, ang bahay na itinayo sa pagsisikap, at ang kanyang sariling buhay, sa wakas, ay tunay na sa kanya na muli. Lumipas ang ilang buwan, at ang mga sugat ng nakaraan sa San Fernando, Pampanga, ay unti-unti nang tinatakpan ng mga bagong usbong na dahon at bulaklak sa hardin ni Althea. Ang sikat ng araw sa umagang yon ay tila mas maliwanag at mas mainit. Hindi na ito ang nakakasilaw na liwanag na naglalantad ng sakit, kundi isang mapayapang liwanag na nagbibigay ng bagong pag-asa. Sa harapan ng lumang bahay ng kanyang ama, isang bagong signboard ang maayos na nakasabit. Althea's Financial and Legal Advocacy for Women. Ang bawat titik na nakasulat doon ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang Althea na tahimik na nagmamasahe sa paa ng biyenan habang niloloko. Siya na ngayon ang sandigan ng mga kababaihang nakakaranas ng bauhan kinte, ang tagapagtanggol ng mga pusong tila wala ng boses. Pumasok si Althea sa loob ng kanyang maliit na opisina. Ang amoy ng sariwang kape at mga bagong dokumento ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Naupo siya sa kanyang lamesa at tinitigan ang isang lumang litrato ni Ama. Sa tabi nito ay ang orihinal na titulo ng lupa. Malinis, tuyo, at sa wakas ay ligtas na. Isang marahang pagkatok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi ito ang marahas na katok ni Marco o ang mapang-utos na kalabog ni Doña Celsa. Ito ay isang maingat at tila may paggalang na tunog. "Pasok po," nakangiting sabi ni Althea. Pumasok si Silvestre. Dala ang isang basket ng mga sariwang prutas at ilang mga bagong kaso na kailangan ng pagsusuri ni Althea.
Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng kalinga at ang bawat ngiti niya ay tila isang gamot sa mga natitirang peklat sa puso ni Althea. Masyado ka namang masipag, Althea. Sabado ngayon, dapat ay nagpapahinga ka sa tabi ng iyong jeepney, biro ni Silvestre habang inilalapag ang basket sa lamesa. Natawa ng mahinhin si Althea. Ang pagtulong sa iba ang nagbibigay sa akin ng tunay na pahinga. Silvestre, alam mo yan. Tumayo si Althea at lumapit sa bintana kung saan tanaw ang garahe. Doon, ang jeepney ni Ama ay nagniningning sa bagong pintura. Ang kulay nito ay asul at ginto at sa gilid nito ay nakasulat ng malaki ang pangalang Moran. Wala na ang mga mantsa ng putik, wala na ang banta ng pagkasunog. Ang makina nito, kapag pinaandar, ay tila isang malakas na tibok ng puso na nagsasabing sila ay nanatiling matatag. Nabalitaan mo ba ang tungkol sa kanila? Mahinang tanong ni Silvestre, tumutukoy kina Marco at Doña Celsa. Huminga ng malalim si Althea. Sabi ni Nanay Ising, nahatulan na raw si Marco ng ilang taong pagkabilanggo dahil sa estafa at tax evasion. Si Doña Celsa naman ay nasa isang pasilidad dahil sa kanyang lumalalang kondisyon sa puso. Ngunit wala na ang karangyaang dati niyang ipinagmamayabang, si Carla. Narinig ko na sinisikap niyang magbago para sa kanyang anak, malayo sa lungsod. Napatawad mo na ba sila? Tanong muli ng abogado. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Tumingin si Althea sa malayo, sa mga palayang tila ginto sa ilalim ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Silvestre, ginawa ko yon para sa sarili ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong hindi na pala nakakabuti sa aking kaluluwa. Ang galit, Silvestre, ay parang pag-inom ng lason at pag-asa na ang kaaway mo ang mamatay. Ayaw ko nang uminom ng lason. Gusto ko nang mabuhay ng may malinis na konsensya at malayang puso. Tumango si Silvestre. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na paghanga. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Althea at pinagdikit ang kanilang mga palad. Ang init ng kanyang balat ay tila isang tahimik na sumpa ng katapatan. Karapat-dapat ka sa lahat ng kapayapaang nararamdaman mo ngayon, Althea. At asahan mong sa bawat hakbang mo pasulong, may isang taong laging nakasubaybay at handang umalalay sa iyo. Naramdaman ni Althea ang isang malambot na kurot sa kanyang puso, isang uri ng kilig na hindi nagmamadali, hindi nakakasakal, kundi tila isang banayad na agos ng tubig na nagbibigay buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na dati ay puro mantsa ng langis at dumi mula sa garahe. Ngunit ngayon ay hawak ng isang lalaking marunong rumespeto sa kanyang pagkatao. Lumabas silang dalawa sa beranda ng bahay. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga na itinanim pa ng kanyang ama, ay nakaparada ang asul na jeepney. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa makintab nitong katawan, nagpapakita ng bawat detalye ng kanyang muling pagkabuo. Ang jeepney na yon ay hindi na lamang isang sasakyan. Ito ay naging monumento ng kanyang pananampalataya sa sarili. Alam mo, Silvestre, mahinang sabi ni Althea habang nakatanaw sa malayo. Natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagsuko ng iyong sarili para sa iba. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagkakaroon ng lakas na manatiling buo upang ang pag-ibig na ibibigay mo ay hindi galing sa pangangailangan, kundi sa kasaganaan ng iyong kaluluwa. Isang malalim na buntong hininga ng kaligayahan ang pinakawalan ni Althea. Ang hangin ng Pampanga ay tila bumubulong ng mga salitang patawad, pag-asa, at bagong simula. Wala na ang mga anino ng kahapon, wala na ang mga tinik ng pagtataksil. Ang tanging natitira ay ang malawak na langit at ang pagkakataong sumulat ng isang bagong kwento. Isang kwentong kung saan siya ang bida. Siya ang may hawak ng panulat. At siya ang nagtatakda ng kanyang sariling wakas.
Dahan-dahang isinandal ni Althea ang kanyang ulo sa balikat ni Silvestre habang sabay nilang pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang bawat kulay ng langit, mula sa kahel, rosas, hanggang sa lila, ay tila isang pangako na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay laging darating na may dalang katarungan at tunay na pagmamahal. Dito nagtatapos ang mahabang paglalakbay ni Althea Moran Cruz. Isang paglalakbay mula sa pagkakaalipin patungo sa kalayaan, mula sa pananahimik patungo sa paninindigan, at mula sa sugatang puso patungo sa isang buhay na punong-puno ng dangal at walang hanggang pag-asa.